Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tumungo nitong Huwebes sa Barangay Ugong sa Valenzuela ang programang Bayanihan sa Barangay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ilang mga opisyal ng barangay at kawani ng ahensya ang nagtulong-tulong sa paglilinis at pagsayos ng lugar gaya ng paghuhukay ng mga at kanal, pruning sa mga puno, paglalagay ng mga traffic signage, maging pagpipintura sa mga pedestrian lane. Layunin ng programang ito na mapalawig ang 3K o ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran sa bawat barangay sa Metro Manila kung saan kasabay nito ay dineploy rin ng MMDA ang mobile materials recovery para may pamalit ng mga residente ang kanilang recyclable sa mga grocery items ng programa. Samantala, umabot na sa halos 2 milyong family food packs o FFPs ang naihatid sa iba't ibang lugar sa bansa na lubhang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Makibalita kay Danisa Lopez. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang pamamahagi nito ng family food packs o FFPs sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo ay umabot na sa halos 2 milyon. Ito'y matagumpay umano na naipamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan matapos na lubhang tamaan ng magkakasunod-sunod na bagyo na pinangalan ng Christine, Leon, Ophel, Marce, Mika at Pepito. Sa kabila nito ay tiniyak ng DSWD na nagpapatuloy ang isinasagawang pre-positioning ng FFPs sa major production hubs nito sa lungsod ng Pasay at probinsya ng Cebu. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, nasa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsisiguro na sapat ang supply ng mga ipapamahaging tulong ng ahensya lalo na't sa oras ng kalamidad. Sa kasalukuyan ay nananatiling nasa mahigit 120 milyong piso ang standby funds ng kagawaran. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Pinailawan na ng lungsod ng Makati ang makulay na Christmas decoration sa Makati Post Office, Ayala Avenue. Ito'y pinangunahan ni Mayor Abby Binay, Vice Mayor Monique Lagdameo, Congressman Luis Campos, Congressman Kid Peña at ng mga city councilor. Ang pailaw ng Makati ay nagsisilbing inspirasyon ng pagkakaisa upang madama rin ng mga residente at bisita ang diwa ng Pasko ngayong papalapit na ang buwan ng Disyembre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. NSC nilinaw na kusang loob ng Amerika na magpadala ng sundalo sa Western Command. Tingog Party List Representative Jude Asidre, binusisi ang pinaglaanan ng OVP funds. PBBM pinag-aaralan ang pagpataw ng clemency kay Mary Jane Veloso. Barangay officials papayagang mangampanya, ngunit mananagot kung sakaling magkaroon ng lapses. Bacolod City napiling host ng Italian Food Org para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Gilas Men undefeated pa rin sa Group B ng FIBA Asia Cup qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang balitang makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso, nag-aaralan na umano ng pamahalaan ang pagpataw ng clemency sa kanya. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglilinaw pa niya, walang balak ang pamahalaan na
Si Veloso. Si Veloso ay 14 na taong nakulong sa Indonesia na nahatulan din ng death row, ngunit napigilan noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino III. Sa iba pang ulat, opisyal na ang itinalaga ng isang Italian food organization ang Pilipinas para mag-host ng kauna-unahang Terra Madre Asia Pacific na gaganapin sa Bacolod City sa buwan ng Nobyembre sa susunod na taon. Narito ang ulat. Isang milestone na naman ang naabot ng Department of Tourism matapos mapili ng Slow Food International na maging host ang Bacolod City para sa kauna-unahang Terra Madre Asia Pacific na gaganapin sa buwan ng Nobyembre sa susunod na taon. Ang anunsyo ay formal na ipinahayag sa pagdiriwang ng ikalawang edisyon ng Terra Madre Visayas Leg na ginanap nitong Huwebes sa Bacolod City, Negros Occidental. Ang slow food ay isang pandaigdigang kilusan sa mahigit 100 bansa na layong isulong ang pagkakaroon ng mabuti, malinis at patas na pagkain para sa lahat habang binibigyang diin ang epekto sa kultura at kapaligiran ng pagkain. Habang ang Terra Madre naman ay isa sa mga inisyatibang itinatag ng slow food upang ipagdiwang at kilalanin ang mga tradisyonal na kultura ng pagkain at pinapalakas ang ugnayan at relasyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkain. Samantala, binibigyang diin ng kaganapang ito ang pangako ng Department of Tourism sa ilalim ng pamumuno ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na binigyang prioridad ang turismo sa pagkain at gawing global gastronomy hub ang Pilipinas. Kabilang dito ang pagtataguyod ng mga prinsipyo ng slow food upang mapanatili ang turismo, gayon din ang maiangat ang mga lutong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito ay may tataguyod din ito ang sustainability ng mga likas na yaman at pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya ng bansa. Ang pag-host ng Terra Madre Asia Pacific ay kumakatawan sa isang hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng pananaw ng Administrasyong Marcos sa Pilipinas bilang isang destinasyon sa pagluluto. Kaugnay nito ay lubos naman ang pasasalamat ng mga local government executive ng DOT sa pamumuno ni Secretary Frasco para sa pagsisikap nitong isulong ang turismo sa Negros Occidental. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na ipinakilala sa naganap na groundbreaking ceremony ng kalihim ng Department of Energy o DOE na si Rafael Lotilla ang bagong investment ng bansa sa sektor ng renewable energy. Ito ay may 3,500 megawatt solar plant kasabay ng 4,500 megawatt-hour battery energy storage system na binuo ng Terra Solar Philippines Incorporated. Sa sandaling makumpleto ang proyekto, ito ay ang magiging pinakamalaking single-site solar at BESS facility ng Pilipinas na magmamarka sa landscape ng enerhiya sa bansa. Ang proyekto ay matatagpuan sa Nueva Ecija at Bulacan na magsisilbing halimbawa para sa mga investments ng renewable energy sa hinaharap na magtutulak ng pagbabago at maglalagay sa Pilipinas bilang leader ng renewable energy market sa buong mundo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, NSC nilinaw na kusang loob ng Amerika na magpadala ng sundalo sa Western Command. Tingog Party List Representative Jude Asidre, binusisi ang pinaglaanan ng OVP funds. PBBM pinag-aaralan ang pagpataw ng clemency kay Mary Jane Veloso. Barangay officials papayagang mangampanya, ngunit mananagot kung sakaling magkaroon ng lapses. Bacolod City napiling host ng Italian Food Org para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Gilas Men
undefeated pa rin sa Group B ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hustisya ang pagsamo ngayon ng mga kaanak ng mga nasawi sa pamamaril ng magkapatid na Filipino-Amerika na sina Christine Asaka at JV Makindang na kabilang sa 4 na biktima ng umano'y gun violence sa loob ng isang bahay sa Lancaster City, California. Kabilang sa napatay sa pamamaril ang fiancé at partner ng parehong Pinoy, pati na rin ang kanilang 4 na alagang aso kung saan isa lamang na 16 na taong gulang na batang babae ang nakaligtas sa naturang insidente. Hindi pa tukoy ang motibo sa naturang pamamaril at wala pa umunong naaarestong suspect. Napatumba na ng Gilas Pilipinas men's team ang world number 22 New Zealand sa kanilang historic campaign nitong Huwebes sa Pasay City. Dahil dito nananatili pa ring dominante ang pambansang kupunan sa Group B ng kompetisyon para sa kanilang 3-0 standing sa Window 2 ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Narito ang detalye. Nananatili pa ring undefeated ang Gilas Pilipinas men's basketball team sa ilalim ng Group B ng FIBA Asia Cup Qualifiers matapos madaig ng pambansang kupunan ang world number 22 New Zealand sa score na 93-89 sa kampanya nitong Huwebes sa Pasay City. Ika nga ay curse broke ang naging resulta ng laro dahil sa matamis na poste ng Gilas ang pinakamalaking upset laban sa Tall Blacks dahilan upang manatili sa unbeaten 3-0 score sa kartada ng Window 2. Star player ng game ang power forward na si Justin Brownlee na nakapagtala ng 26 points, 11 rebounds, 4 assists, 2 steals at 2 blocks. Kumubra naman ang center position na si Kai Soto ng triple-double sa 19 points na tala nito sa 8 of 14 shooting mula sa field, 10 rebounds at 7 assists kasama ang isang steal at isang pares ng blocks. Bukod kina Soto at Brownlee, nakapagdagdag din ng punto sina Scottie Thompson at Dwight Ramos. Samantala nilamangan naman ni Chris Newsome ang huling quarter sa 91-84 na score sa natitirang 1 minuto at 9 na segundo ng game. Para sa latest score ng laro, kasama ng Pilipinas sa mga nagwagi sa pagsisimula ng Window 2 ay ang pambato ng Japan na umiscore ng 93, Korea 86, Taipei 85, China at Australia na kapwa nagwagi sa 101 points. Sa historic win na ito, malaki ang tsansa ng Gilas na manatiling manguna sa Group B at formal na makapasok sa Asia Cup kung ma-maintain nila ang winning momentum sa kanilang pagharap sa pambato ng Hong Kong sa darating na linggo alas 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Princess Castro nag-ulat para sa One Media Network. Inirerekomenda ng Department of Health o DOH na taasan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang package rate para sa mga pasyente na nangangailangan ng kidney transplant. Pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa pamamagitan ng benepisyong ito, mababawasan ang gastusin ng pasyente mula sa kanilang sariling bulsa. Ang Z-benefit para sa kidney transplant ay nasa 600,000 pesos pa rin mula noong taong 2012. Dagdag ng kagawaran, mas pinapabuti pa nila ang benepisyong ito kasabay ng pagkontrol ng bilang ng mga may diabetes at hypertension upang hindi na magkaroon ng pasyenteng nangangailangan ng kidney transplant. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
Sa ulo ng mga balita. NSC nilinaw na kusang loob ng Amerika na magpadala ng sundalo sa Western Command. Tingog Party List Representative Jude Asidre binusisi ang pinaglaanan ng OVP funds. BBBM pinag-aaralan ang pagpataw ng clemency kay Mary Jane Veloso. Barangay officials papayagang mangampanya, ngunit mananagot kung sakaling magkaroon ng lapses. Bacolod City napiling host ng Italian Food Org para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Gilas Men undefeated pa rin sa Group B ng FIBA Asia Cup qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.